Atin po ngayong simulan ang palagiang pagnanobena sa ina ng laging saklolo. Inang sakdalinis, kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang binubuhay, ipinagdarasan, at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Virgen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka. Ang iyong liwanag
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos. Tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus, tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan
sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami.
Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsilod pong muli ang lahat. Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan
at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo pa ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Magandang gabi po sa inyo. Sa inyong lahat, maganda pala. Maga sa inyong lahat. Mga kabanalig, simulan po natin ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang
ginugunita si Santa Maria Magdalena. Ito siya yung isang dakilang santa na sa ating Santa Iglesia. Mga kapanalig, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa bawat isa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin at kagitingan, may pahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit
na papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwin na ang katulong na malapit, sa lilim na iyong pakpak galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Naratnang niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y gawing sa ulunan at sa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Para na sa Easter season tayo, di ba ba? At ito natutungayan natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ang mga kasaysayang sumusuporta, tunay ang si Jesus ay muling nabuhay. Kaya balikan natin ang Easter tide natin, nasa pangkaraniwang panahon na tayo. Pero ang ating pinagdiriwang ay ang santong si Maria Magdalena. Walang hindi nakakakilala kay Maria Magdalena. Kung kayo tanungin ko, anong pagkakakilala niyo kay Maria Magdalena? Alam ko sasagot ninyo, Father, yung makasalanan pinatawad ni Kristo. Agad, iugnay natin ang makasalanan. Oo, binabanggit natin ito ni San Marcos at San Lucas, ang tungkol sa 7 demonyo na sumasanib sa katauhan ni Maria, hanggang to na lamang.
pero hindi na inulirat ng ating Panginoon Kristo ang iba't ibang kanyang mga kasalanan. Nung makita ni Kristo si Maria Magdalena, tumingin ng kapatawaran, pinatawad agad. Hindi na inyo sisa, O Maria, 7 demonyo ang sumaisip sa inyo, ang pumaloob sa iyong katawan. Isa-isahin mo nga ang mga bagay. Hindi na inusisa, basta instantaneously. Yun ang hinangaan ni Maria Magdalena. Nakaharap niya ang Diyos, kaharap niya si Kristo, kaharap niya si Rabboni, ang guro, at higit pa sa guro ang kanyang pakakilala sapagkat heto, siya'y pinatawad sa kanyang mga pagkakasala at marami niyang pagkukulang. Doon siya namangha at doon siya nabigani sa ating Panginoon Kristo. Simula noon, naglingkod na nga si Maria Magdalena sa mga itinerary places na pinuntahan ni Kristo sa kanyang pagpunta sa mga tao, pagpagaling sa mga may sakit. Naku, maraming maililista si Maria Magdalena sa kanyang mga kanasan pagkatapos na siya'y patawarin ni Kristo ang mga pagkakasala sa kanyang pagbabagong buhay. Maria paid good witnesses, paved the way for a better position to be the disciple of our Lord Jesus Christ. Kaya tinan natin kung ano yung mga kasaysayan di sa ating mabuting balita na ipinapahayag tungkol kay Maria Magdalena. Una, ang tapang ni Maria Magdalena. Madaling araw pa, madilim-dilim pa, punta na siya doon sa malibingan na nag-iisa lamang siya at talagang dala-dala niya ang pabango ba dala niya, Father Gerald, pabango o pangwalis, paglilinis. Pero wala ang nakita niya. Nagtaka siya kung bakit nawala na yung takip ng libingan. O Maria Magdalena, baka nagkamali ka, o bakante pa yung libingan yon. Basta sabihin ni Magdalena, alam ko kung saan siya nalibing. Nakita natin na katapatan, sa katapangan ni Maria Magdalena. Brave enough to stand firmly on the ground of faith. Sinabi ni Kristo na siya'y muling mabubuhay. May pinaliwanag siya tungkol dito. Hindi ko lubos na maisip, pero ito ngayon, unti-unti na ako nakakaalala sa kanyang may sinasabi, building up the good intention of Mary Magdalene in proclaiming for her who is Jesus Christ. He is the risen one. Ikaw, kaya mong panindigan yan? Yan ang tuturo sa atin ni Maria Magdalena, panindigan natin ang kanyang katapangan para maging makahulugan, matatag at punong-puno ng diwa at kahalagahan ng iyong sinasampalatayanan. You can very much defend your faith in your increasing the degree of knowing our Lord Jesus Christ in your everyday life situation. Katulad tayo ni Maria Magdalena, makasalanan, pinatatawad tayo ng Diyos, pero beyond all other things, para lamang tayo'y maging testigo sa pagkakakilala natin kay Kristo at ito'y pinaninindigan natin sa ating buong buhay. Kaya ang katapangan ngayon na hindi pa natapos sa ganitong pagtunghay niya sa libingang wala ng takip para sabihin, this might be the start of presenting Jesus in His resurrection. Why not? Ito isa sa mga puntos na binigyan ng pagpapahalaga ng mga alagad tulad ni Pedro at ni Juan na pumunta sa libingan. Wala doon si Kristo. It could be a stepping stone of really declaring and presenting themselves. Truly, this man, Jesus of Nazareth, is truly has risen, truly is risen from the dead. Pero hahalukayin pa nila ang talagang puntos by puntos kung ano talaga ibig sabihin ng pinahayag ni Kristo. Pagkalipas ng 3 araw, ako'y muling mabubuhay. Puzzle sa kanila yun. Gaalilangan sila. Ano ibig sabihin ni Kristo? After 3 days, siya muling nabubuhay. Tingnan natin. Pero sa ngayon, kasama pa natin si Kristo. Enjoy the company of Jesus Christ. Only then that we are going to think it all over and ask the question, what is the meaning that after 3 days, you will be risen from the dead? Ganun nga ginawa ng mga alagad upang sabihin ni Maria Magdalena, ipinahayag ko sa mga alagad ang aking pananampalataya, paniniwala. At hindi naman talaga nag-alinlangan
It could be the beginning of testifying Jesus is risen. If it is not the whole truth, but just to open the minds of the disciple para sabihin itong si Maria ang nagbigay ng pagbubukas, ng pagpapahalaga natin, tuning ang si Jesus ay muling nabuhay. Other things followed after that. Ito at ang ating mabuting balita na ipinapahayag ayon kay San Juan. Napaganda ang pahayag ni San Juan tungkol dito. Patakbo siyang pumunta. The brave thing that she has to do is to run swiftly as she could to meet the disciples. Buti alam ni Maria Magdalena kung saan nagtatago ang mga alagad. Nakita agad niya. Siguro marami sa pinuntahan. Baka sakali makatagpuan nila mga alagad sa pag natatago ang mga alagad. Sa pag natatakot sila, baka sila ang sumunod upang sila ipako sa krus, parusahan ng Imperyo Romano hanggang sa kamatayan. Pero sa pagsisikap ni Maria Magdalena, just imagine that, patakbo siya, hinalughog niya ang buong Jerusalem na ito para matagpuan ang mga alagad. Just to say, Jesus is risen, na si Kristo ay muling nabuhay, kahit na ito'y palpak at hindi nyo tanggapin, basta I belong to one to witness His resurrection. Di ba? Just imagine, panindigan ni Maria Magdalena. Come what may, ano man ang mangyari, hindi niya tatalikuran ng kanyang paninindigan sa buhay pananampalataya. Yun ang napakaganda sa buhay ni Maria Magdalena. To sustain the validity of her witnessing to the resurrection of Jesus Christ, come what may. Hindi nadala ng salapi, nakapangyarihan, hindi nadala ng ano pamang mga bagay para baguhin niya ang kanyang testimony, baguhin niya ang kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kahit na maraming tumututol, hindi tumatanggap at niyurakan ang kanyang kaisipang na talagang ito ay katang-isip lamang ng mga alagad. Pero the message has come to be the truthfulness of her way of interpreting, way of understanding the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya siya nagpahayag, siya ang nagkwento sa lahat ng kanyang nasaksiyan, sa kanyang mga karanasan. Kaya upang panindigan ang pananampalataya, si Maria ay naging apostol ng mga apostoles. Siya ang naging daan. Kung hindi man ito ang the real meaning of the resurrection of Jesus Christ, at least she started opening the minds of the disciples or the apostles to really believe that Jesus has made this known to them, that after 3 days He will rise. Ito na nga, at unti-unti lang binabagtas ang halaga, kahulugan, at mga naganap na pangyayari sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya naging modelo siya sa katatagan ng pananampalataya. Naging modelo siya at naging kasangkapan ng Diyos upang ang kanyang pagmamahal sa pananampalataya sa pamagitan ni Kristong muling nabuhay ay kanyang ganapin upang lalong maging saksi sa matibay na pananampalataya magpakailanman. Just imagine, from then on, because of the testimony of Mary Magdalene, marami ang naging alagad at sumaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Isa na ako doon. At this time, at the moment, in my generation, ika nga, na panindigan ko ang buhay pananampalataya. Kahit na ako'y wala sa lugar ni Maria Magdalena, but I believe her so. And that's the reason why that kind of belief is also my belief. Sana yun din ang ating pinaninindigang paniniwala magpakailanman hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Ang huling bahagi ng ating mabuting balita ay nagpapakilala kung ano yung na hindi maalis, Jesus of Nazareth. Na ang pagpapakilala niya sa kanyang mga alagad, siya isang guro, Rabboni. Pero nung nasalita si Maria Magdalena, Rabboni! Ano kaya nakitang boses ba? Boses ba o talagang may nabuksang hindi niya alam kung bakit niya nabuksan ang kanyang kaisipan just to signify, narinig ko ang kanyang boses, narinig ko ang kanyang tinig at may nagbukas sa aking isipan, sa aking puso kalooban upang tanggapin at sila sabihin kong si Kristo nga iyon na muling nabuhay.
Kaya ako'y bumikas ng Rabboni sapagkat walang iba kundi si Kristo, ang guro, ang muling nabuhay. Wala nang ibang tao pa na aking papahayag, nakakilala ko sa aking buong buhay. Is the same Jesus of Nazareth. Wala nang iba upang sabihin hindi ako nagkakamali. Kaya tinawag ko siyang Rabboni, Jesus of Nazareth, isang butihing guro. At tinupad ni Maria ang mga tagubilin na akala niya isang tagapag-alaga ng halamanan doon sa sementeryo nila, yayungib na yon. Wala naman talaga nag-aalaga. Wala naman talagang may assign na upahan kita, alagaan mo itong aking yungib sa mga damo at alagaan mo, may namulaklak, wala naman ganun doon eh. Pero ang lumalabas sa ating mabuting balita, Rabboni, guro, wala iba kundi Jesus of Nazareth. May pagpapahalaga ba tayo sa pagkatao ni Kristo? Yan muna ang dapat nating kilalanin at subaybayan at tunghayan sa mga kasaysayan sa nilarawan ng Biblia. Who is Jesus of Nazareth as a man like us? Who is Jesus who made everything for man to see and to feel and to smell and to feel like that? Ang pasabihin, hinubog ako ang aking pagkatao sa pagkilala ko sa katauhan ni Kristo. And this I know is a stepping stone for me to declare Jesus Christ, my faith and my belief is always at stake. Dapat natin kilalanin ang pagkatao muna ni Kristo bilang taong katulad ko, katulad natin, katulad ng iba sa atin, lahat tayo. Ito ang nakita kong nagiging makahulugan tulad ni Maria na hindi naalis sa kanyang pagkilala kay Jesus. Simula pa nung siya nakita niya si Jesus bilang tao, bilang taga Nazareth. At marami siyang tinanggap na aral ni Kristo, marami siyang may pinanuntunan sa kanyang buhay, maraming si Kristong sinaksihan sa pagtunghay sa ng mga mata na kanyang mga alagad at sila naniwala tungkol sa pagkatao ni Kristo. At pagkalipas ng pagkakakilala ng mga alagad sa Jesus of Nazareth, this becomes the stepping stone to dig deeper into Jesus of faith sa buhay pananampalataya. Huwag natin lakdangan, di ba? Unti-unting karunungan natin kay Jesus na ginawa ni Maria. Napunta na si Maria to really believe in the resurrection because knowing about Jesus of Nazareth, but after she witnessed, her witnessing about the resurrection of Jesus Christ, na ipahayag niya sa pananampalataya, mayroong muling pagkabuhay. Kaya ito tayo ngayon sa pagdiriwang ng ating banal na misa to give way to a better understanding of our faith, beginning from Jesus of Nazareth to Jesus according to our faith. Ugnayan yan upang tayo'y makarating sa buhay maka-Diyos, buhay pagpapala ng Diyos, buhay ng pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos, sa lahat ng pahayag ng Diyos sa ating buhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan pagkatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang malulhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin, Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasisiraan na loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hiniling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos. mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong Maha si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan ng ngayon na aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami nagsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kasi ni Leon, aming Santo Papa, si Elias, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Maria Magdalena na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, kung pag-ibig natin, awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami
pag-iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Pamahagi po natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sapagkat tayo inaanyahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina na Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasaya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapo nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, nakasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mabaging Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mamaya po ay ilalabas po natin ang banal na sakramento. Ito ay magsisilbiring pagbabasbas sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po ang mga humihiling ng kagalingan sa kanilang pangangatawan at mga personal na kahilingan. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.